Hello, my name is Miko Caparoso, and now let's make a simple registration form from HTML. And let's start. And now, gagawa po tayo ng simple na registration form. Now, gagawa po tayo, ito po tayo about HTML. HTML, yung head, load natin yung head. Head is a contain ng metadata information for the document po. And lalagyan po natin ng lock of head. Then, lalagyan din po natin ng body. Yung body po is define the document body. Ayun po yung tawag dyan. Next is yan, body. Then is move natin pababa. Maglalagay tayo ng lock ng body. And last is yung lock po ng HTML. O mag-iisip na kayo kung anong gustong title ilagay nyo. So, ang nilagay ko dito is Information Technology. Wala lang. Kahit anong title is pwede nyo ilagay. Then, ilalak natin yung title. Ang title po is define a title for the document po. Yan po, nakikita nyo po may title po sa taas. Kahit ano po ilagay nyo, okay lang po doon. Sa gitna ng title. No, then, heading naman po tayo. Heading 1 hanggang 6. Yung depende po sa heading ng number, depende rin po sa size ng ilalagay natin. Try natin yung heading 1. Yan. Tapos ilalagay natin yung parang title. Parang title pero heading po siya tawag. Ang heading po from H1 to H2 H6 is defined to the HTML heading. And next is doon na po tayo sa paragraph. Diyan po is pwede po kayo i-explain kung ano po yung about sa fill up. So nagkamali po ako dyan, hindi po siya fill up the form, is dapat po is fill up the form. Pero kahit ano pwede nyo ilagay dyan for, kasi paragraph lang po siya. Wait. P is for paragraph and is defined nga sa paragraph. Tawag yung P is defined to the paragraph. And next is pwede natin siya baguhin. Mas maganda siguro yung register para mas ayan. Ayan po yung makikita nyo po yung paragraph, yung maliit po sa baba. Tapos yung register, ayan po yung heading, yung pinakataas. And now is next naman tayo sa label. So sa label naman is ilalagay natin kung ano yung dapat nating ilagay yun sa gitna ng label. Wait. Yan po. Tapos the next is input. Dito po tayo magpipill up sa input. Yan sa input. Ang input po is defined to the input control. Diyan po natin ilalagay dyan. Tapos yung label po is defined to the label pan and input of elements. So yan. Ulit-ulitin lang po natin kung ano po yung ilalagay natin na gusto natin ipa-fill up. Like yung label na sinasabi na doon i-input yung mga elements na kailangan dun sa ano. Pwedeng kahit ganyan na shortcut na agad do kasi same lang naman sila ilalabas eh. Label, yan. Ulitin lang natin siya, magta-type tayo ng username, tapos label ilalak natin. So, yan, input again kung saan magpipill up yung mga sasagot ng registration or register kung sino magsasagot. Ayan, ratio, name, and label. Ayan, then ulit-ulitin mo lang kung ano ilalagay. Yan, about naman dyan is kapag magkadikit po is pwede kayo gumamit ng BR for spacing. Yan po, di ba? Naghiwalay na po sila. Yan, idodoble natin para mas maganda tignan. Yung BR po is defined to the single line break. Parang maghihiwalay po sila. Kaya yung po yung tinatawag na BR is a break. So yan na nga po yung tinapos ko po is yung mga need po, ganyan po. Ulit-ulitin nyo lang po yung kailangan na label and input kung ano yung mga gusto nyo. So now, next ulit tayo. Doon naman tayo sa gender. Dito naman po sa gender is gagamit ulit tayo na label para kung ano yung pipindot nila. So next, pipindot nila about dun sa gender.
This is nilagyan ko siya ng BR because para hindi siya magdikit, pero sakto lang po yung ano, yan po label and male. Dito po ilalagay yung by gender and label. Ilalak po natin by label again. Again, label is define the label for the input element. So doon natin ilalagay. Diyan po is nagkamali po ako, ratio po yung nilagay ko, kaya hindi siya pwede yung click for the gender. Yan, sex and value. So ilalagay natin yung kung ano yung value nun. So male. Nagkamali po ako dyan. So ang gagawin natin is, ang tamang ano pala po para do sa type is radio po para click lang yan here. So ulitin lang natin kasi we have two gender, female and male. So ulitin lang natin yung label na nag-define for the input elements, and the next is input. So yung input is defined to input control. Ulitin lang natin yun, ilalagay natin yan, type radio, name, and sex, para matukoy ng system kung ano yung dapat ilagay, and female. So yan. So pag click natin is hindi siya pwede ma-double, di ba? Mamimili na lang kayo sa register kung ano yung pipindutin nyo, at hindi siya pwede ma-double, para hindi na kayo pwede mag-type ng male, female, or any else. So nag-break line tayo ng BR, then nag-add ulit tayo ng label because lalagay natin kung paano maglagay ng birthday, then nilabel natin yung birthday. So dito naman is try natin gumawa ng date. Ibig sabihin is yung i-click na lang natin yung birthday as a date, hindi na tayo magta-type. So nag-spacing ako, nag-break line ako, nag-input tayo, input type. Nagkamali ako dito because kasi yung type kasi is ay dyan nilalagay yung mga kung ano yung i-define. So yan, nagkamali ako, time yung nalagay ko. So dapat ilalagay ko siya as a date. So pwede natin alisin yung ano, naging time po siya. So i-spacing ko na lang po, and binura ko yung label, dinikit ko para mas maganda, or yan. Kasi dapat pala magkadikit yung label and input para sa next ng label is input yung elements na lalagyan. Yan. So naglagay ako dyan, nagkamali ako. So ang lalagay ko na lang dyan is input type and date, para doon na ilalagay yung birthday mo automatic, hindi na ikaw magta-type ng kahit ano. Yan. So we'll again label yan, label time lock label. So yan, BR for break the line and break the line again. And pag tinignan natin yan, again tinignan natin, okay na siya. Meron na tayong lalagyan ng time kung anong oras tayo nag-submit. And then, and the last is yung pag-submit ng form. So maglalagay tayo dito ng paragraph para ilagay yung button point. So yung button is kind of defined to the clickable button. Ito yung pinipindot para i-submit yung register mong form. And this is the example of the simple registration form from HTML. And thank you for watching. Bye bye.